Nagsyero ng bayan, katunying, Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por dos. Isyu ng bayan, katotohanan, Dos por dos. Ayoko na ang impeachment. Yan po ang tila naiirita ng sagot ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga umuurirat sa kanya. May kinalaman sa impeachment kay Vice President Sara Duterte habang siya ay nandyan sa 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sinabi ng Pangulo ang ganito. Why do I have to keep on explaining Parang tatay yan that I do not want the impeachment? Tatay Bakit yan, daw ba Diba? kailangan niyang laging magpaliwanag na ayaw niya talaga ng impeachment? Oho. Ang sagot ng Pangulo. Oh, why? 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 I don't know. Wala bang sumagot ng Wala bang sumagot ng ganon? Actually, kung batsero nung podcast, Oo. yung podcast interview natin sa kanya, tinanong ko siya talaga uli eh. Siguro nakulitan nga eh. Nakukulitan din, gusto no? na natin yung categorical, yung galing mismo sa kanya. Sabi niya, nung tinanong kong, can you categorically say that you do not want VP Sara impeached? Yes, sabi niya. Ayokong magkaroon ng impeachment because it will eat up, sabi niya, it Yun. will eat up the time of the Senate sa legislative task Tama. nito, and number two, it is very divisive, Ayun. sabi ng Pangulo. At yun din siguro talaga naman ang magiging posisyon ng sino mang nasa ganyang kung ikaw ang nagpapatakbo ng bansa, di ba? Ayaw mong masimula ng isang napaka-divisive na proseso, di ba? Hindi lang siguro kay VP Sara, Hindi lang, pati sa iba pang impeachable official. impeachable official. Kaya po ang sagot daw ng Pangulo ay, how many times Gaano karami, ilang beses pa ba do I have to say that? na kailangan ko yang sabihin? Oh, doon pa lang sa Nakukulitan na, kulit na ang Pangulo doon sa sabi siguro ng Pangulo umattend ako ng summit dito tapos yan ang tanong nyo. Oh, ang dami-dami kong ginawa dito. Nakadalawampung meeting ako dito. Matapos po ang 2 araw na ASEAN Summit ay nakauwi na nga po ang ng Pilipinas ang Pangulo at natalakay daw po doon ang mga usapin sa ekonomiya, seguridad, regional cooperation, suporta sa micro, small and medium enterprises, commitment ng Pilipinas sa sovereignty, partikular sa West Philippine Sea. Tinalakay din ng Southeast Asian leaders ang taripa ng Amerika, kung saan napagkasunduan ng anumang bilateral agreements na kanilang isusulong kaugnay ng taripa ng Amerika ay puprotekta sa interes at ekonomiya ng buong rehiyon. At ngayong ang Pangulo ay nakauwi na ng Pilipinas, ang taong bayan ay nagtatanong, Ano ang ulam nyo ngayon? yan ang Isyu ng bayan, katotohanan, Dos por dos. At maitim ang balak, magtago ka na.
Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo. Urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali. Maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol. Umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi, hi, hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Ano ulam? Ano ulam? Pero pag breakfast naman, karaniwan kung batsero ay kailangan may iklog. May iklog yan. May hotdog. Hotdog. Kung Tuyo. naku, sarap ng tuyo. Lalo na yung tuyo na umaangat ang kaliskis Oo, kapag nga. ipinirito. Totoo, kumbachero. Yun ang mas gusto ko eh. Ayoko nung nakadikit na dikit. Dikit na dikit. Oh. Yung kaliskis ng tuyo. Tsaka yung tuyo Kumakain na... ba kayo ng kaliskis ng tuyo? Ako Yun ang, gusto yun ang inuuna ko. Yung iba, tinatanggal yun at tinatabi. Ay, nako. Alam You nyo bang, miss one half of your life. alam nyo bang ang sustansya ng tuyo ay nasa kaliskis? Oo. Dapat ganun. Tapos yung medyo matigas-tigas yung laman ng tuyo. Tapos may sausawan kang suka na may, Sukang may sili, konting sili. Naku, tatakam Okay, tuloy yun ako. kung suka at nandito ka sa Manila. Oo, Kung nasa Nueva Ecija ka naman, pag may tuyo ka, Oo. matik, gatas ng kalabaw. Ayun, nako. Gatas ng kalabaw, Na ibinahog sa kanin. Binahog sa Tapos kanin, binudburan ng konting asin. Eh, ito kung bachero, dahil may tuyo ka na, hindi ka na mag-aasin. Yung tuyo na yung pinaka-asin mo. Ay, ako nag-aasin pa ako ganun. konti. Ikaw talaga, kaya pala ikaw ay nagka-UTI. Mataas sa uric. Nagka-UTI, ano. Oo. Parang para kasing walang lasa yung Yung kanin na lalo na yung kanin mo galing dun yung galing kay Engineer Tony Nanggel. Ay, naku, na sarap kanin. yan. Ay, sarap Oh, yan. yung Oh, medyo bago ano eh, oh. yung parang ang dating parang Japanese rice eh. Yung medyo malagkit-lagkit. Oo, naku, sarap yan. Oh. Na pag wag ho yung wag ho yung kanin na buhaghag. Hindi. Merong hindi ganun maganda. Yung parang sinangag na. Oo, hindi magandang bahugan ng gatas ng kalabaw yun. yan. Kailangan yung medyo sticky. Yan. Sticky rice. Parang Japanese rice Parang niya. Japanese Parang rice. Japanese Tapos rice. buwabahugan mo ng abang umuusok yun, babahugan mo ng gatas ng kalabaw. Tapos kukuha ka ng isang 1 pinch of salt, salt. tsaka mo ibubudbud na gano'n. Naku, Naku, yan ang taka mo hahaluin ngayon ang kamay mo ng kamay gano'n. mo. Kamay dapat. Huwag yung kutsara. Oo. Huwag mong gagayahin yung iba. Pwede nyo rin higupin naman yung Pero gatas ng pasasayarin nyo sa nguso nyo. Para wow! At sasabihin niyo, wow, gatas. Kayo talaga nanalo na. Kayo naman talaga nanalo na eh. Kaya nga nanalo dahil dun. Kaya nga nanalo dahil dun. Ayun. Ngayon ang Pangulo'y nakabalik na. Tuloy ba ang sibakan? Nako, dapat naman. Oo. Mukhang marami pang dapat na... mukhang hindi naman daw sibakan yan nangyari. Reshuffle lang eh. Rigudon. Rigudon lang eh. Rigudon, Oo, kaya medyo may mga Nangangantyaw. may mga disappointed. Oo, totoo. Dahil nung makausap mo ang Pangulo Kumbatsero doon sa interview marami ang natuwa eh. At umasa. Pero parang reshuffle lang daw ang nangyayari. Parang ganun nga. Oo, tingnan natin. Baka naman naging busy lang talaga ang Pangulo at pinaghandaan itong ASEAN Summit na ito. Naman, medyo mahirap to. Kapag ganitong leader summit kumbachero, kailangan ready ka dyan. Matinding preparasyon yan. Hindi naman Kumbatsero. babasahin mo lang lahat ng pupunta ka sa isang meeting. Makikipagtinginan ka dun sa mga leader dun. Kailangan Tapos, kilala mo kung sino yung mga kakausapin mo ron. ang dami nang sumablay dyan. Ang hirap nung makakasalubong mo, babatiin
babatiin ka. Tapos iisipin mo. Sasagot ka na, uy, kumusta? Kumusta? Pare, kumusta? Kumusta? Oo. Kumusta ang mga bata? Hindi, binata pa ho ako. Si Mare, kumusta? Si Mare. Wala na, iniwanan na ho ako. Hindi. Si pare na po ang kapalit na. Ang hirap kaya. Hindi mo maalala kung sino yung bumabati at kumakausap sa iyo na yan. Marami yung Maraming mga kaya doon pa lang paghahandaan mo kailangan. At syempre yung mga laman pa at kailangan mo sabihin Yung doon. protocol officer sasabihin, laging kadikit ka. Sir, yung masalubong mo na yan, si ganito yan. Si ganito yan. Yung prime minister ng ganito yan. Ganun ba? Sige. Sino ba? Sasabihin. Ito po, yung katabihan niyang bagong syota niya ho yan. Ayan. Pang pitong asawa po niya yan. Oo. Sino ba yan? Oo. Taga Brunei po yan. Ganun. Tapos ito sino na yung magandang sumusunod na yung sekretarya niya po yan. Pa yan. At alam niyo ba kung anong balita niya? Ano? Sila na. Pambira protocol officer yan. Chismis pala. Ay, nako. Mamaya pag-uusapan pa rin natin itong tinututokang NCAP. Ayan. Nako, mukhang meron daw yatang investigasyon na ikinakasadya ng Kongreso. At may kinalaman sa NCAP, tsaka dyan sa gagawin sa EDSA. Ayan. Na para bagang talagang yan ang pinaka-importante sa ngayon sa buhay ng mga Pilipino. Talaga. Yang may kinalaman sa traffic na yan. Sa kabuuan ng palatuntunan, Jerry Pa, Anthony Taberna, sa oras po natin. Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam Chapsihon, 6:14 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, May 28. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pinoy instant bilyonaryo matapos na manalo ng jackpot sa lottery sa Canada. 20 pesos per kilong bigas mabibili na rin ng mga minimum wage earners. Pangulong Bongbong Marcos bigong makaporma kay Chinese Premier Li Qiang para pag-usapan ang issue sa West Philippine Sea. Kamara de Representantes nagtalaga ng kauna-unahang tagapagsalita o spokesperson. Noise barrage kontra NCAP ikinasa ng piston sa Lunes. Magkakaanak minasaker sa Sultan Kudarat, 4 patay, 3 sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Isang Pilipino ang pinalad na manalo ng 80 million Canadian dollars matapos na masungkit ang jackpot sa isang lottery sa Canada. Ang halaga ay katumbas ng 3.2 billion pesos na nadali ng maswerteng Pinoy na tumutugon sa pangalang Justin. Si Justin! Pinsan! Andiyan ka na pala, pinsan. Matagal ka na ba sa Canada? Si Justin Simporio. Siya nga! Kumpachero, siya nga, si Justin. Oo. Parang kilala eh, no? Sa panayam ng Canadian media, ikinuwento ni Simporius. Ba't naging Simporius na? Simporio, na napanaginipan niya lang ang tinayang loto number. Nang tanungin ko anong plano sa pera, sinabi ni Simporio na kanyang tutulungan ang kanyang mga kamatid sa pag-aaral, pagre-retiruhin na sa trabaho ang kanyang ina at tutulungan na rin ang kanyang mga kaanak dito sa Pilipinas.
Makakabili na rin ng 20 pesos kada kilong halaga ng bigas sa mga minimum wage earners sa Yun. Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nagkasundo na sila ni Labor Secretary Benny Laguesma na isama ang mga minimum wage earners sa mga makikinabang sa benteng bigas meron na program ng administrasyon. Sabi ni Laurel, aprobado na ang hakbang in principle, ngunit paplansyahin pa nila ang ilang guidelines para rito. Nalinaw naman ni Laguesma na tanging mga manggagawa lang na interesado ang mga employer sa rollout ng benteng bigas ang makikinabang dahil padadaanin ang bentahan ng bigas sa mga kumpanya. Target naman ng dalawang ahensya na maipatupad ang programa sa mga minimum wage earners simula sa Hulyo. Alas 6:22 ang ating oras. Mr. Jerome Tang, ang oras natin. Lakyam Diap Dihun, 6:22 ng umaga. Bigong makumpronta ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Premier Li Qiang sa issue ng West Philippine Sea sa katatapos na ASEAN Summit. Ayon sa Pangulo, minsan lang silang nagkatabi sa upuan ni Li noong ito'y tanghalian lamang. Pero tanging issue sa unilateral tariffs ang kanilang napag-usapan. Kwento ng Pangulo, iniintrohan pa lang sana niya ang issue kay Li, ngunit hirap sila na magkausap ng matagal habang katabi rin nila ang iba pang world leaders. Oo nga, Wala ko, mahirap. hindi niya na... Ni ma. Shawan? Tsawaan. Tapos lumingon na sa kabila. Lipang. Lipeng, sabi siguro. Liping. Rock Salvador. Iba na pala. Pagtiyak naman ng Pangulo ay ilang beses niyang iginiit sa ASEAN Summit na madaliin ang pagtatapos sa Code of Conduct on the South China Sea. ACS Balita. Handa ang Armed Forces of the Philippines na ipatupad ang pinaplantya pa ring Code of Conduct para maiwasan ang tensyon sa South China Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad, nakahanda ang AFP na ipatupad ang anumang mandatong nakapaloob sa South China Sea Code of Conduct oras na matapos na ito. Tiniyak ni Trinidad na makakaasa ang publiko na gagampanan ng AFP ang kanilang tungkulin, partikular sa maritime domains harap ng anumang banta. Matatandaang ipinanawagan pa ng Pangulong Marcos sa ASEAN Summit ang pagpapabilis na matapos ang naturang kodigo na layong maprotektahan ang maritime rights at maiwasan ang mga miscalculation sa karagatan. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na may napili na siyang bagong PNP Chief, kapalit ni outgoing General Romel Marbil. Sinabi ng Pangulong Marcos na ang kanyang napili ay... Yan. Ang kanyang napili ay... Ito na. ha? Siguro... Ngayon nyo lang kabadong-kabado yung mga nababanggit na pangalan nitong mga nakakaroon, ano? Lalo na yung mga lumalakad. Oo, lalo na yung mga naglalabi. Oo. Lalo na yung mga gumastos pa. Naku po, inang. May mga gumagastos eh. Talaga naman. Ibig sabihin, Bakit ba pag PNP chief ginagastos sa inyo ibig pa? sabihin may panggastos. Oo. Ano, ha? Bakit? Maniningil ba kayo sa susunod na PNP chief? Malaki ba kita ng PNP Chief? Ano? Saan siya nakikita? Paano siya nakikita? May mga illegal ba yung PNP chief? May pagagawa ba kayong illegal sa PNP chief? Bakit kailangan yung puhunanan? Bakit pa may mga namumuhunan? Sinabi po ng Pangulong Marcos na ang susunod na PNP Chief ay Ano? kakausapin muna niya ng personal ganun naman pala. para formal na ipaalam na siya na ang napili bago niya i-anunsyo sa publiko ang pangalan. Nang tanungin ang kanyang magiging marching order sa susunod na PNP Chief, sinabi ng Pangulo na nais lamang niyang ipagpatuloy nito ang effort ng kasalukuyang administrasyon sa paglaban sa kriminalidad. Rather not use this forum to announce that. I think I should talk to them first because the official decision has not been made. They should hear it. Whoever it is should hear about it first from me, not through the news. Ayun. So may napili na siya pero hindi pa sinabihan. Hindi pa nasasabihan. Yan ang ibig sabihin ng Pangulo. Gusto niyang personal munang
makausap. Mahirap nga naman na ipapalit mo siya tapos hindi naman niya alam. Oo. Bagamat ready na yon. Oo. Lahat naman na yan ready eh. Ano? Oo. Di ba? Pagka general ka, dapat ready ka anytime. Oo. Dahil yan ang pinakapangarap ng isang polis. Yes. Kapag ikaw ay naging isang opisyal na, yung ultimate goal mo ay yung pagiging PNP chief. Totoo, Tapos ma-extend ka pa. Abay, sobra na yun. Malala na yun. Tapos, Malala na yun. Tapos may mga lalakad pa para sa another extension. I-extend pa ulit. Sumusobra ka na. Sumusobra na yun. Sumusobra na yun. Tama na. Tama na. Sobra na yun. Alas 6:27 na ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Nagdalaga na ng spokesperson ng Kamara de Representantes sa kauna-unahang pagkakataon ho. Kauna-unahan po ito ho. Oo nga, first time yan. Sa Ano? kasaysayan. Isip-isipin nyo yung mga congressman na napakadadaldal. Kumuha pa ng Kumuha pa spokesperson, hindi mo nga maawat pagkakausap mo. si speaker nga, bihirang-bihirang magsalita Dahil sa dami na nagsasalita. nagsasalita. Kumuha pa ng spokesperson. Baka naman magaling ito. Sino ba yan? Sino ba yan? Ito ay sa katauhan ni Attorney Princess. Princess naman pala. Si Attorney Princess. Wala naman problema. Ayos naman. Si Attorney Princess Attorney Abante. Princess Abante. Ayan, dati daw pong konsehal ng Maynila at anak ni Manila. 6th District Representative Benny Abante. Ayun. At dati rin tagapagsalita ni Manila Mayor Hani Lacuna. Ayun. Ayan, parang nakita ko na nga itong si nakita na natin yan, Princess Kumbachero. Abante. Ayon kay Abante, oy, Ray Marfil, sa inyo to. Layunin ang pagtatalaga sa kanya bilang tagapagsalita na mapalakas ang komunikasyon ng Kamara sa mamamayan sa gitna ng paglaganap ng fake news at misinformation. Alas 6:28 ang ating oras na imbang bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Magno-noise barrage ang grupong Piston sa Lunes, June 2. Ayon kay Piston Pasay Secretary Marlene Lapitan, ito'y bilang protesta ng kanilang grupo sa pagpapatupad ng NCAP o No Contact Apprehension Policy. Git ng grupo, malaking dagok sa kanilang hanay ang malaking multa sa ilalim ng NCAP na sumabay pa sa problema nila sa sapilitang konsolidasyon sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Paliwanag pa ng opisyal ng Piston, may mga pagkakataon na hindi nila sinasadyang magkaroon ng violation ng mga tsoper dahil kailangan nilang magbaba ng mga pasaherong senior citizens at PWDs sa mga no unloading zones. Alas 6:29 na ng umaga, tiniyak po ng MMDA na lahat ng violation sa no contact policy ay mano-manong nire-review. Ayon sa MMDA, bagamat AI-powered CCTV cameras ang nanghuhuli sa mga pasaway na driver, ay sinasailalim pa rin ang mga ito sa manual na pagsisiyasat. Ayun. Ito ang tugon ng ahensya sa daing ng publiko na maraming mga driver ang pinipili na lamang na huwag magbigay daan sa mga emergency responder dahil sa takot na matikitan. Ayun. May ganun pa pala, ha? May ganun pa palang palusot yung ibang driver, ha? Oo, yung bang mag-change ka ng lane para bigyan daan yung ambulansya. Nangyayari nga yun. Nangyayari talaga Ginagawa talaga yun. Kaya lang, baka nga hulihin ka ng camera. Saka ilang beses ba dumadaan yung ambulansya? Hindi, sa dami ng ambulansya ngayon, kumbachero. Bawat barangay yata ngayon, may kanya-kanyang ambulansya na laging emergency. Kaya GM Mel Robles, wag kayong bigay ng ambulansya. Lahat na yata ng taga-barangay, tuwing sasakay sa ambulansya, emergency. Oo, pupunta lang naman doon, manginginain lang naman. Nako. Paliwanag ng MMDA, sa ganitong konteksto ay maaaring maging invalid ang mahuhuli cam na violation ng isang driver kapag napatunayan nagbigay daan lang ito sa mga emergency vehicle. Ayun. Marami pa po mga dapat linawin ng
ang MMDA po dito at pati na rin doon sa EDSA Reveal. Ayun. Basta't ang tinitiyak nila ay itong AI, lalagyan nila ng puso. Ganon, ano? Lalagyan nila ng puso. At isip. Ayun. Ayan. Hindi katulad nung alam nating AI na talagang Walang puso. basta't huli ka. Huli ka. Oo. Walang pali-paliwanag. Baka pagka Dati binigyan mo ganun. ng puso at isip yung AI, baka manghingi na rin yun. Dati na raw nangihingi ang AI eh. Di ba sa mga yung sa ikinwento ko dito no kahapon. Pero hindi yung AI ang nangihingi, yung operator. Yung operator na AI. Dapat kasi malinaw talaga diyan na malinaw ang mata nung camera. Hindi lang yung violation ang kanyang binabantayan, kundi kung ano yung nandun mismo sa kalsada. Halimbawa, biglang naglagay ng harang doon dahil may ginagawa. Doon sa camera, yung mga dati, hindi nakikita kung batsero eh. Kapag nilihisan mo yung barikada doon sa ginagawa, huli ka na kaagad. Dati. Yung dating, kaya nga marami ang umayaw sa NCAP eh. Sa ganong Dahil sa ganun, sa ganon eh. Pero dapat ho ayusin na yan at pati sa LGUs. Ibalik na yan. Ibalik pati sa na. LGUs. Sabay-sabay na mag-NCAP. NCAP na kung NCAP. Pero Ayusin. natin at gawin nating uniform. Yung di ba meron ng yung pare-pareho na ng violation tsaka multa sa buong Metro Manila. Oo. Meron nang ginawang ganon. Si John nga masama loob eh. Bakit? Kasi daw napapark siya sandali dahil meron siyang basta kahihinto niya, napapark siya doon sa may bike lane. Nako, bike lane. Bike lane. Bawal yan. Bawal dahil sa dahil may operation lang naman, kaya lang naman siya hinuli dahil may operation ang LGU. Dati 300 lang ang multa doon, bossing eh. Ngayon kakamaga 1,000 plus na. Aba, ang laki na nga. 1,000 plus na. Tapos nagbayad na ako sa GCash dahil in-acknowledge ko naman niya yung kamalian ko. Nagbayad na niya ako. Hindi pa inalis yung alarm ko sa ID ko. Sa portal. Sa portal. Sa portal. Ibig sabihin pag magre-renew ka ng license, hindi ka na makaka 10 years. Oo, ayan. Kaya 5 years ka lang. Kaya nga. Si John gusto naman magpupunta ng LTO niyan eh. Kaya kahit every year na. Alas 6:34 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ating ACS Balita. ACS Balita. This time check. Alampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:39 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Pinag-aaralan ng Department of Transportation ang posibilidad na palawigin ang concession agreement ng pamahalaan at ng San Miguel Corporation para sa pagpapatakbo ng Skyway Stage 3. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, ibinahagi ni DOTR Secretary Vince Dizon na ito ang posibleng kapalit ng hiling ng gobyerno na ilibre ang bahagi ng Skyway kasabay ng rehabilitasyon ng EDSA. Ayon sa kalihim, sinangayunan na ito in principle ng SMC pero pag-uusapan pa nila ang ibang mga bagay na pwedeng mabigyan ng patas at resonableng kondisyon para sa kumpanya. Samantala, kinumpirma ni Dizon na tiniyak sa kanya ng mga engineers na kaya ng Skyway ang inaasahang bugso ng mga sasakyang dadaan dito oras na simulan ang rehabilitasyon ng EDSA. Mukhang hindi lang Skyway kumbatsero ang pwedeng mag-implement ng no toll fee.
Pati daw itong NLEX connector ay Nainggit daw si MVP. oo. Nainggit daw kay RSA. Bakit Oh. sila lang nanlilibre? Oo. Manlilibre din kami. Ayun, yun na sana. Unahan sa Manlilibre panlilibre. din kami. Oh, parang unahan sa pagbunot yan Oo, Pagbunot sa restaurant. Ako na. Yung iba naman talagang gumaganon lang. Wala namang bubunutin. Wala nga pala akong wallet, sabi. Sabi daw ni MVP, willing din kami, libre din kami dyan sa NLEX connector. NLEX Kapag connector. kailangan. Basta, Oo nga, ano. sabi daw niya ni MVP, I am just a text or phone call away. Oh, tinan nyo na. Basta wag lang, Sa bagay. wag lang daw globe gagamitin nyo, kundi smart. Smart. Hindi nga tama dahil nung makakausap natin dito si Secretary Vince Dizon, hindi nababanggit niyang NLEX connector, tsaka sa ibang mga pahayag, baka nga may parte ng NLEX connector na makakatulong Totoo. para mapaluwag ang traffic. Totoo yun. So, Secretary Vince, ayan MVP is just a text away. Yun. But you should use smart. ayan ayos. Apakagugulo yung kakausap nito mga to. Kuya Banoy Lopez, Ah. dapat ang gamit mo dapat dalawa cellphone mo. Sabihin mo kay Commander, hindi, dalawa cellphone ko dahil sa mga hindi dahil sa kung ano man. Kung may tinatago May ka. tinatago, Nagpaliwanag pa. 6:42 ng umaga, naiuwi na sa Pilipinas ang mga labi ng 4 na OFW na nasawi sa magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar noong Marso 8. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na naihatid na ang mga bangkay sa kanilang pamilya. Tiniyak ng DMW na magpapatuloy ang tulong ng pamahalaan sa pamilya ng mga nasawing OFW, kabilang na ang livelihood at local employment assistance alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Patay ang 4 na magkakaanak kabilang isang grade 3 pupil habang sugatan ng 3 iba pa sa insidente ng pamamaril sa Barangay Ladia, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon sa Municipal Police Station, nasa kanilang bakuran ang magkapatid na Kadir at Rohana Kindao kasamang kanilang mga mag-anak nang may dumating na mga kalalakihang sakay ng isang minivan. Pagbaba ng mga suspect ay pinaulanan na sila ng bala tsaka mabilis na tumakas. Patuloy na inaalam ng pulisya kung sino mga responsable sa pamamaslang at kung ano ang motibo sa naturang krimen. Nanguna ang Pasay City, Cagayan, Pasig at San Juan sa may pinakamataas na nakuhang marka sa Basic Literacy Survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Anong nanguna? Pasay? Pasay. Oo. Tinan mo nga naman, Tinan mo, nanguna ang ayusin Pasay. nyo yung Ayusin nyo, na. Mayor Robiano. Oo. At si Congressman Tony Calixto. Ayan, Dati-dati, pag sinabing Pasay, Sin City yan ngayon nangunguna sa Nangunguna literacy. sa literacy. Siguro dahil binibigyan din nila ng hindi naman kasi kailangan puro aral Hindi. Kailangan may konting relaxation. Dito sa Star City. Star City. Nasaan pa ang Star City? Nasa Pasay. Ayun. Saan pa? Saan pa pa? Di ba, Saan pa? paring Ray? Saan ka naman nakakita? Ah. A city within a city. Ayun. Star City in Pasay City. Yan. Nanguna ang Pasay City. Yan. Cagayan, Pasig at San Juan sa may pinakamataas na nakuhang marka sa Basic Literacy Survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Batay sa Functional Literacy, Education and Mass Media Survey of FLEMS, nakakuha ang Pasay City ng 96.2% na basic literacy rate. Sumunod dito ang Cagayan de Oro. Hindi, Cagayan de Oro pala, hindi Cagayan. Cagayan de Oro. Sa Mindanao to. May 96.1%. Ang tindi ng putputan, kumbachero. Oo nga, Yung isa, yung Pasay, 96.2. Yung Cagayan de Oro, 96.1. Aba? Yung Pasig naman at saka itong San Juan ay may tabla sila. 95.5
Oo. DM. Oo, FM station yan. DM 955. 95.5%. Ang Pateros. O, tinan mo na itong Pateros. Oo. Ang kaisa-isang bayan. Bayan dito sa Metro Manila, munisipalidad, hindi pa ito nagiging lungsod. Kahit may Jollibee naman na sila. Oo, ay 95.1%. Tinan mo na yan. Ano? Eto, matindi. Ang kasunod nun, dalawang syudad sa lalawigan ng Cebu. Oo. Mandaue City, Cebu, Oo. 95.2%. Aha. At Cebu City na may 94%. Ayun. Ayon po sa PSA, ang basic literacy ay tumutukoy sa kakayanan ng isang tao na bumasa at sumulat ng mga simpleng mensahe sa anumang wika o dialekto nang may pag-unawa. Yun ang importante. Oo. Yung binasa at sinulat mo, Naunawaan. naiintindihan mo. At pati na rin ang basic calculation skills sa mathematics. Yun. Ay, siya nga pala sa mga taga Barangka Drive sa Mandaluyong. Abay, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, cellphone. Dahil andyan, pag-alagala ang ating malakas agent, mamimigay ng pera. Ayan. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Ito na lang, alas 7 na. Magandang morning kay Engineer Ronald Talens. Engineer Ronald Talens ng Cabanatuan at San Antonio, Nueva Ecija. Aha. Itong kauna-unahang inhinyero na doon sa lahi ng mga talents namin doon sa San Mariano. Ganun ba? Yung lugar kasi namin doon, Kumbachero, yung mga talents doon, yung mga dukhang talents eh. Kami yung mga dukhang talents eh. Kasi sa Ibayo, sa Cabiao, maraming mga mayayamang talents doon. Kami yung mga dukhang talents. Pero itong Kuya Ronald Talents natin, kauna-unahang nagkaroon ng lisensyang engineer, Kumbachero. Kaya ngayon ay namamayagpag. Kaya pala namamayagpag to, ang galing tumawad. Narinig ko, sa tawaran ha? Sa tawaran magaling. Kaya pala, Kuya Ronald, ikaw ba talaga taga San Mariano o taga Ilocos? Magaling tumawad. Magaling tumawad. Kuya Ronald, maganda morning. Ayan, Uy, marami ang nagtatanong. Paano daw ba, ano kaya ang ginawa daw ni dating Secretary Harry Roque para makakuha ng not once, not twice, but possibly thrice, ganun? passport? Really? Yeah! Statue? Yeah! Pinapaimbestigahan na raw po sa NBI, sa Department of Justice, nagsasagawa na raw po ng investigasyon. Paano kaya yun? Ayan, ito yung isang passport niya, Kumbachero. Herminio Harry Jr. Lopez Roque. Ayan, Pero ito'y luma na ito dahil may may butas na eh. May butas na. Tayo nag-expire ng 2029 pa expiration yan. Bakit may butas ng ganun? Baka napuno na. So pinalitan na. Napuno. Valid daw pero canceled na kasi puno na. Ano pa yung isang passport? May kopya pa tayo ng isang passport, Joel? Yan yung canceled tapos. Sige nga. Anong pangalan niya? Ano pangalan niya doon sa isang passport niya? Ayan, palagay ko hulaan itong matindi, Kumbachero. Matinding hulaan ito. Ano kaya ang pangalan ni Secretary Harry doon sa kanyang isa pang passport? At kung may pangatlo, ano pa? Anong pangalan ang ginamit? Napakagandang katanungan niya. Nako. Baka iniisip naman ni Secretary Boying. Yan yung pangalawang passport. Baka naman meron pa siyang passport na di ba may sa mga government officials
merong ibang diplomatic may passport. diplomatic passport. Yung red passport. Oh, baka naman yun. Dahil kung ito yung sinasabi. napuno na tapos may bago na, isa pa rin yun. Hindi not counted na ito, butas na ito eh. May butas na eh. Buti Ito- nga sa ilalim butas eh. Oo. Hindi talagang kapag expired na o hindi na gagamitin, o tulad na ito, puno na, binubutasan ho yan. Di ba magkaroon lang ng konting punit, Papalitan mo na yun papalitan na dahil Papalitan mo. hindi na gagamitin, hindi na pwedeng gamitin. Totoo yan. Paano kaya? Ha? Matinding investigasyon ang kailangang mangyari dyan. Saan kaya nagpagawa ng iba pang passport si Secretary Harry? At paanong ito'y nakalusot? Yan. Ibig sabihin, magaling ang gumawa. Ngayon yata magiging magaling na ang mga patakaran dyan sa immigration. Dahil hindi ba si Ninong. Si Ninong RSA ay namili na E-gate. ng mga bagong e-gates dahil ganun ang tagal niyong mamili Sabi ni RSA, kami na mamimili. Ayan. Sumulat siya sa Pangulong Bongbong Marcos at kami na magbabayad yan. Libre. Yan. Saan ka naman nakakita ng ganun? Na totoong nagmamalasakit. Ayun, Libre. Ano masama sa libre? Kaya yun daw po mga passport, especially yung mga alanganing passport. Hindi na kayo uubra dyan. Hindi na kayo makakalusot dyan. Huling napanood kong gumagamit ng napakaraming passport, si Joe Goldberg. Si Joe. Si Joe Goldberg. Si you. Sa You. Oo. You. Yung marami sa mga pelikula, di ba? Yes. yung meron niya, may mga spy. Mga spy. Saka yung kumbachero. Mga assassin. Halimbawa, nagpunta ka sa Amerika, nakipag-usap ka sa Meksikano, kukuha ka ng passport, magiging Amerikano ka. Ay, iba pala Visa yun, kumbachero. Hindi, passport yun. Ganun ba? US passport, kumbachero. Para magkaroon ng US passport. Magiging American citizen ka sa pamamagitan ng mga fixer dun sa Amerika. Gumagawa ng sarili. Na yun, may kaibigan kayang ganon, si Secretary Harry Roque. Para maigawa siya ng ganon. Ito, sabi, mala Jason Bourne, mala James Bond ng Pinas. Talaga naman. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 6:55 ang ating oras. Uy, binabati nga pala natin ng happy birthday si dating Secretary Jun Abaya. Dating Secretary Jun Abaya na nagbe-birthday ngayon. Secretary Jun Abaya, happy birthday. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. At binabati rin natin kumbachero, bukod kay dating Secretary, dating Congressman Jun Abaya, si dating Congressman Mayo Almario. Uy! Happy Tingnan mo birthday! nga naman. Davao Oriental Congressman Mayo Almario. Congressman Mayo Almario. Sa Ang mga gwapo nung anak mo sa mga magpapakarga daw ng anak pala niya. anak niya yung Anak pala niya napangasawa ni Migs Nograles. Tama. Buti ng na lang Davao. kamukha nung nanay, Kumayo. Buti na lang nagmana sa nanay. Sabi siguro ni Sa mga- Kumayo Almario, birthday ko ngayon ba't nadali niyo ako? Eto, dahil birthday ni Kong Mayo Almario, sa lahat daw ho ng magpapakarga ng gasolina dyan sa Petron sa may Batasan, San Mateo Road. Mas Libre. mura po yan, mas mura. Libre kayo dyan. Libre daw po ang pahangin. Libre ang pahangin dyan sa Petron, Batasan, San Mateo Road. At happy birthday din kay DEPCOM Ted Raval ng Bureau of Customs. Uy, DEPCOM. DEPCOM, missing in action ka daw nawawala ka daw, nagluluto ka ng sarili mo handa. Napakatipid Ate, talaga nito. baka masarap naman talaga Masarap daw magluto. Ito si DEPCOM Ted Raval. Hindi ba nagluto para dun sa birthday ni nung nakaraang araw ni Ascom Jet Maronilla? Malamang, hindi. Ganon. Kanya lang yun. Kanya lang. Kanya lang. Eto na.
Andyan sa Barangka Drive, Mandaluyong, si RS6 Sherwin Alvaro. May nanalo na! May nanalo na. Sherwin Alvaro, go, go, go! Yes, katunying ka, Jerry, kung meron mga bahay na bahay aliwan, meron namang bahay kainan. Ito, bahay. Pero mga bahay, oh. Ayan, bahay yan. Pero kainan to. Pero ang lakas ng radyo, ha? Yung kanilang radyo. Magandang umaga po, nanay. Magandang umaga po. Pangalan nyo? Divina Bautista po. Nanay Divina, palagi kayo nakatune in sa Diesel. Ay, simula pa po kay Ma'am Kisses. Madaling Madaling araw araw pa. pa. Pakinaan mga Sherwin yung radyo. Umi-echo. May echo. Inaan ng konti. Yan. Ayan. Sino pa rin yung announcer? Pinakikinggan nyo palagi. Siyempre, yung dalawang pogi, Anthony Taberna, Jerry Baha. Opo naman. Dahil dyan, Bigyan mo kagad. Pogi daw. Yay! Thank you po, Jerry Baha and Anthony Taberna. Nanay Salamat Nanay po. Divina, ilang taon na po kayo, nanay? 65. 65? Batang-bata. pala. Batang-bata. alam na ni nanay mga diskarte natin. Pag 65, bukang 64 lang. Inunahan na niya. Basta kayo, meron kayong pabigas. Aha. May pabigas Si Mang kayo, Doming yan. Si nanay. Mang Doming. Marami po talagang salamat kasi binigyan niyo akong pambili kong gamot ngayon. Ayun. Ay, salamat po. Gamot. At di ka na bibili ng grocery dahil meron ka pang dagdag na grocery. Talaga, sir, sa inyong dalawa po Thank you very much. Oh. At dahil kayo fan ng Diesel Ace at ng 2x2, meron kayong uniform. Yun. Oh. Susuot nyo, ha? Thank you, Thank you. Ano yan na, Sherwin? May karinderya? May karinderya sila? May kainan sila, Pag Ayun. umaga na, may lutong pusit. Shit, wow. Oh, i-promote na natin. Sige. Promote natin. Pakita natin. Ayan. Kaldereta. Kaldereta. At sa mga agahan. Yan, sinangag. Uy, sinangag. Kompleto. Oo. Kasi na nakasalang, eto. Uy, torta. Sarap. Tortang talong. Torta. Para ito sa pinag-uusapan nyo kanina na tuyo. Oo. Yan, Oo. Yan, torta. Bagong luto. Kaya naman, ay. Imbitahan mo sila kumain dito, nanay, sa iyong karinderya. Sir, pag may time kayo, daan lang kayo dito libre. Yun. Wag. Business is business. Kayong dalawang gwapo. Ganun po ha. And ano pangalan? Kasama na rin dito si Boss Sherwin Alfaro. Yun. May pangalan ba yung kan? Divina. Oo. Ang pangalan ng kalendarya? Villa Bautista po. Apo. Ano po ang pangalan nung Sir, kanting-kanting lang. Kantin kantin lang. lang, kantin. Palagyan mo ng karatula, Sherwin. Po sa araw-araw. Oo. Nako, maraming salamat po, nanay. So, Thank you so much. Marami po salamat sa inyo. Sa DCRX po na marami na natulungan, kagaya ko, mas marami pa po sana. Thank you very much po. Thank you so Thank you much. po. Si Nanay Divina Bautista yan. Siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos laging tumutong sa Diesel H. Baka na susunod dating Malakas winner sa Diesel H Malakas from ours number 6, Sherwin Battle para Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy! 2 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha.
Araw ng Miyerkules sa 28 ng Mayo 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos muling iginit na ayaw ma-impeach si VP Sara, nanindigan din na hindi siya magbibitiw sa pwesto. PBBM balik Pilipinas na, pagdalo sa 46 sa ASEAN Summit naging produktibo. Kahandaan ng MMDA sa pagpapatupad ng NCAP kinuwestiyon sa Kongreso. At even scheme at number coding di sabay na ipatutupad. Mayorya ng mga pribadong ospital sa bansa nagtaas ng singil. Department of Justice pinaiimbestigahan sa DFA kung paanong nakakuha ng multiple passport si dating Secretary Harry Roque. At OPM icon Freddy Aguilar nailibing na matapos pumanaw sa edad na 72. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. sa detalye ng ating mga balita. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang tila naiiritang sagot ng Pangulo nang matanong sa nalalapit na impeachment trial sa Senado sa June 3. Ayon kay BBM, ilang beses na niya bang dapat sagutin o ipaliwanag na ayaw niya sa impeachment? Anya? Hindi rin daw niya mayutos sa mga nagsampa naman ng impeachment kung ano ang dapat nilang gawin. Samantala sa issue naman ng reconciliation sa mga Duterte, iginit ng Pangulo na walang kondisyon sa pagkikipagkasundo. Conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of ano ba ang problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero isasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Tapos na. That's not reconciliation. Si Pangulong Bongbong Marcos. Nanindigan ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng panawagan ng kanyang mga kritiko na mag-resign kasunod ng pagsusumite ng courtesy resignation ng kanyang mga gabinete. Ayon sa Pangulo, wala sa kanyang ugali na tinatakbuhan ang problema at hindi pagpapapogi lang ang ginagawang cabinet revamp. Nagpapatuloy din anya ang maigting na pagsusuri sa performance ng kanyang gabinete at pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa isang press con bago umuwi ng bansa matapos dumalo sa 46th ASEAN Summit sa Malaysia. I will resign? Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, good with that. Ba't natanong sa pagre-resign? Yun ang gusto ng mga DDS eh. Saka ng iba pa, hindi ba pagka may mga ganitong courtesy resignation, hindi cabinet ang problema, ikaw ang problema. Ikaw ang mag-resign. Parang gano'n ng mga tirada. Kaya tinanong naman ng reporter, ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 7:06 ang ating oras. Nakauwi na ng Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos matapos ngang dumalo sa 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pasado alas 3 kaninang madaling araw nang lumapag ang eroplano, lula ng Pangulo at ang kanyang delegasyon. Sa 2 araw na ASEAN Summit, natalakay ang usapin sa ekonomiya, seguridad, regional cooperation, suporta sa micro, small and medium enterprises at ang commitment ng Pilipinas sa pagsusulong sa kapayapaan sa West Philippine Sea. Tinalakay din ng Southeast Asian leaders ang taripa ng Amerika kung saan ay napagkasunduan na anumang bilateral agreements na kanilang isusulong kaugnay ng taripa ng Amerika ay protekta sa interes at ekonomiya ng buong rehiyon. Nagkaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo kasama ang mga leader ng Lao,
Kuwait, Thailand, Cambodia, China at Vietnam kung saan tinalakay ang iba pang pandaigdigang isyu na nakakaapekto sa buong rehiyon. Kasadong aprubahan ng Asian Development Bank ang aabot sa $400 milyon na pautang para sa Pilipinas sa ilalim ng BIMP-IAGA o Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Ito ang kinumpirma ni Mindanao Development Authority Secretary Leo Tereso Magno matapos ang 16th BIMP-IAGA Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang naturang loan ay para sa pagpalakas ng marine ecosystems at pagsuporta sa blue economy sa ilalim ng National Adaptation Plan. Giit ni Magno, nakasentro ang BIMP-IAGA sa pagpapaunlad ng underdeveloped at remote areas at malakihan niya ang bentahin nito, partikular na sa Mindanao. Nakita doon sa tumaas na GDP at sa tumaas na mga value ng mga priority infrastructure projects na kinabang ang Mindanao. Halos lahat ng mga efforts na binigay ng ADB na tulong sa BIMP-IAGA sa Mindanao na pupunta. Si Secretary Leo Magno. Sa ibang balita, pinaiimbestigahan sa Kamara ang kahandaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagpapatupad ng NCAP o No Contact Apprehension Policy. Batay sa House Resolution 2293 na inihain ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, dapat itigil muna ang implementasyon ng NCAP dahil sa napakaraming issue na hindi nare-resolba at nagdudulot ng kalituhan sa mga motorista lalo na sa mga motorcycle riders. Kabilang sa mga gusto ni Gutierrez na matutukan muna ay ang hindi malinaw na road signages, guidelines sa vehicle ownership transfer at inconsistent na pagpapatupad. Ginit ni Gutierrez na bago tuluyang i-implement ang NCAP, dapat matiyak ang malinaw na legal framework, due process, accuracy at integridad ng surveillance system at accessibility sa violation records. Nagkikipag-ugnayan na umano siya sa Land Transportation Office at inamin ng LTO na hindi pa handa ang kanilang sistema. Odd-even scheme sa halip na number coding ang ipatutupad sa EDSA oras na umarangkada na ang rehabilitasyon nito sa Hunyo. Nilinaw po ni MMDA Chairman Romando Artes na hindi magkasabay na paiiralin ang dalawa kagaya ng inirereklamo ng ilang mga motorista. Nilinaw ni Artes na sa EDSA lamang ipatutupad ang odd-even scheme mula Hunyo 16. Sa ilalim nito ang mga sasakyang may plaka nagtatapos sa mga numerong 13579 ay hindi maaaring dumaan sa EDSA tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ang mga may plaka namang nagtatapos sa numerong 02468 ay bawal dumaan sa EDSA tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Tumaas ng 10 hanggang 15% ang service rates ng ilang pribadong ospital sa bansa. Ayon kay Dr. Jose Rene De Grano, Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines, kinailangan nilang magtaas ng rates sa ospital dahil sa pagtaas din ng halaga ng mga medical supplies. Gayunman, sinabi nito na karamihan sa mga nagtaas ng presyo ay ang mga nasa level 2 at level 3 hospitals. Kinailangan umano nilang gawin ito upang mapanatiling normal ang kanilang operasyon at mapasahod ang kanilang mga medical staff kabilang ang mga nurse, pharmacist, receptionist at iba pa. Nailibing na ang OPM icon at Filipino folk musician na si Freddy Aguilar matapos pumanaw sa edad na 72 kahapon. Bilang isang Muslim, agad isinagawa ang Islamic burial kay Freddy o Abdul Farid sa kanyang pangalang Muslim sa Manila Islamic Cemetery. Hindi inilagak sa kabaong si Freddy at ibinalot sa puting tela alinsunod sa Islamic rites. Binawian ng buhay si Freddy habang nakakonfine sa Philippine Heart Center. Mas nakilala si Freddy Aguilar sa kanyang 1970s hit song na Anak na nai-release sa 50 bansa at isinalin sa 29 na lengguwahe. Totoo namang nakaka-proud dito kung Bachero itong anak. Minsan pupunta ka sa
Sa kahit saang Japan. Lugar. Sa Japan, sa China, sa may sarili silang Malaysia. version. May sariling version ng anak. Kasi napakaganda nung mensahe at pati na rin yung melody, ano. Ilan pa sa mga tampok niyang awitin ay ang Katarungan, Magdalena, Pangako at Luz Viminda. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Freddy Aguilar. Alas 7:12 ang ating oras, Engineer Tony Nanggel. 7:12 ng umaga. Pinaimbestigahan ni Justice Secretary Boying Rimulya sa Department of Foreign Affairs kung papaano nakakuha ng multiple passports si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay Secretary Rimulya, 2 hanggang 3 passport ang hawak ni Roque na labag sa batas. Git ng kalihim, ipinahalukay nila ang umano'y multiple passport, gayong ipinipetisyon nila ang kanselasyon ng pasaporte ni Roque dahil sa pagiging pugante. Samantala sa isang Facebook post, ipinakita ni Roque ang larawan ng kanyang passport na bagamat valid ay may visa hanggang may visa pa ay puno na, kaya kumuha umano siya ng bago. Ito nga yun. Sa kanya pala galing to. Itong picture. Passport na ito na in-issue noong October 16, 2019. Yun. At mag-expire pa sa October 2029. 10 years ang validity niya. No? Dito sa DFA NCR East niya kinuha itong passport na ito. Saan ba yung DFA NCR East? Baka dyan sa Conyon, sa Quezon City, ano? Basta. Pero ang passport naman, di ba, dito lang sa ano? Hindi, sa Condin Combachero, sa mga mall. Pwede kang mag-renew. Tapos doon mo na rin kukunin. Doon din inire-release. O kaya doon ang origin ng pagka pinakwan sa'yo, pagka ipinail sa'yo. Ayan. Sa mga gusto mong makaalam, ang passport number ni... ayan o. Siya naman naglabas yan eh. Siya naglabas yan eh. Oo nga. Yung passport number. Ayan. Samantala ay yun nga, ipinakita nga po ito ni dating Secretary Harry Roque. Maaring ituan niya ang tinutukoy ni Secretary Rimulya na multiple passport na butas at kanselado na ngayon. Sinabi ni Roque na isang passport na lang ang kanyang ginagamit na kanyang ipresenta sa Dutch authorities sa pag-apply ng asylum. Umaabot po sa 165,000 na mga silid-aralan o classrooms ang kulang ayon sa DepEd. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara, higit na mas mataas ito sa 55,000 classroom shortage na naitala noong nakalipas na 12 taon. Higit ni Angara, isa sa mga dahilan ng kakulangan ng classroom ay ang patuloy na lumalaking populasyon ng bansa. Pagbibigay din ng Education Secretary sa kabila ng double at triple shifting sa mga pampublikong paaralan, marami pa rin anya ang mga estudyanteng hindi nakakapasok sa eskwela dahil hindi na sumasapat ang mga classroom. Ito dapat na pondohan ng lagyan ng budget, kumbachero. Andito problema natin eh. Classroom shortage. Ang edukasyon, ang kamangmangan, kumbachero. Yun nandun ang problema ng bayang ito eh. Ang kamangmangan. Tapos ang lalagyan mo ng pondo, flood control. Yun ang problema. Kaya sabi po ni Secretary Angara kay Secretary Amina Pangandaman, wag mo namang bawasan mga proposal naming additional classroom. Target daw po ng DepEd na muling buhayin ang Public-Private Partnership o PPP program na nakapagtayo noon ng 12,000 to 15,000 classrooms. Naalala mo kung batyero yung FFCCI, yung Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce? Meron silang naging programa na sila nagtatayo ng classroom. At cost kumbatsero. At cost, meaning wala nang mga tongpats. Naalala ko, ang nagkwento nito si former Senate President Frank Drilon. Tama, natatandaan ko nga yan. Ang sinasabi niya, ang halaga ng isang classroom pagka FFCCI ang nagtatayo, kung di ako nagkakamali, mga kalahating milyon lang eh. Dahil at cost eh. Alam mo, pagka yung mga Chinese, sila yung
Filipino-Chinese businessmen, alam nila kung saan mura yung materyales. Oo. Yero, pako, wall, etc. Oo. Alam nila kung saan kukuha. Kapag ginawa ng gobyerno, Oo. kapag may tongpats, pag pinagawa sa kontraktor, yung kalahating milyon, maabot na ngayon ng 5 milyon eh. Nalalagyan na isang zero. Mario Joseph. Kaya mabuti pa ipagawa na natin sa pribado ito eh. Yung may mga malasakit na yung mga organisasyon. Yung tulong talaga ang gagawin. Hindi pagkakapirahan pati classroom hindi kwarta, hindi porsyento ang hanap. Ay nako. Alas 7:18 ang ating oras. Nagbabaga pa rin ang mga pangunahing balita. Reach! Pangunahing balita! Alas 7:26. Huh! Parang meron nang may hawak na espada. Parang may babag. Paiimbestigahan daw sa Kongreso. Itong NCAP, magtanong nga tayo sa chairman mismo ng MMDA. Sa panawagan na ipagpaliban muna itong implementasyon ng NCAP, yung resumption na pagpapatuloy. Chairman Romardo Artes, nasa linya natin. Mr. Chairman, magandang morning! Magandang umaga po sa inyo, Ka Jerry, Ka Tonying, at sa inyong tagapakinig. Apo, isususpend niyo po ba? Ititigil niyo po ba muna habang ang Kongreso ay nagsasagawa ng investigasyon, Chairman? Ay, hindi po. Matagal naman na po na PRO ito at nasuspindi yung implementasyon. Ibinabalik lamang po namin. In fact, sa hearing po ng kung Senado kahapon, miski po yung mga transport groups ay wini-welcome naman po yung pagbabalik ng NCAP. In fact, ang suggestion nga po doon yung mga LGU NCAP ay isailalim sa amin at sinasabi po nung petitioners mismo ng kaso sa Supreme Court na hindi naman po kami kasama talaga sa inirereklamo dahil maayos naman po yung NCAP namin. Ng MMDA. Oo. Dahil yung unang kaso na ipinal dyan pang LGU nga lang eh. Nadamay lang. Nadamay, may nag-press con daw. may nag-press con, nadamay. Press con lang po. Hinabol tuloy ng Supreme Court. Oo nga pala, isama nyo na yan. Nadamay tuloy. Huli kayo, meron pala kayo. So tuloy ito kahit na magsagawa pa ng investigasyon ng Kongreso at may binabanggit silang mga ilang issue pa dyan, Mr. Chairman Opo, ano naman po, handa kaming magpaliwanag. Unang-una, yung mga issues po, na-address naman po namin yan lahat. Like kunyari po, mga sinasabi nila malabo yung signage. Yan po ay binilin ko kasi tayo naman po sa ating pong NCAP, hindi pa lahat ng karsada unang-una ay meron na pong AI cameras. Ang AI cameras po namin ay nasa EDSA pa lamang. Ongoing po yung installation sa iba pa pong mga karsada. Pangalawa po, may manual review tayo automatic, meaning kung makapture po ng AI cameras namin yung pong alleged violation, 2 reviews po ang pinagdadaanan yan. Una pong review, yung ating pong mga deaf mutes na dati nagmo-monitor lang sa screen, naghihintay kung may magbabiolate. Ibabato po sa kanila yung hinuli po ng AI cameras. At right there and then, i-review po niya yan. Then pag sinabi na confirm po niya, i-approve pa po ng isang supervisor. So yung mga tulad ng malabong sinasabi ko malabo yung markers, naka-train po yung aming mga tauhan na kung fault namin or kung may pagkukulang kami sa signage man yan, automatic po i-invalidate. Tulad po noong mga nangyayari nitong nakaraan,
yung mga emergency vehicles ay hindi po makadaan dahil po maingat. Yung pong nasa stoplight na nakapula, ayaw nilang tumawid. Yan po, pinapanawagan po natin sa ating mga kababayan na bigyan daan ng mga emergency vehicles. Makikita po yan sa review kung kami po ay may AI camera sa intersection na yan. Makikita po naman na kaya po kayo tumawid kahit red light. Ay pinagbigyang emergency. Opo. At yan po automatic i-invalidate. At hindi na po aabot doon sa makaka-receive kayo ng ticket kasi ko-contest nyo pa na maaabala. Hindi na aabot doon. So ito'y AI, artificial intelligence na may isip. Parang gano'n. Hindi, dati kasi AI na walang isip eh. Opo. Yung sa amin po kasi ang sistema namin ay hybrid nga po. Dahil in-address po namin yung concern nga po doon sa petition, kahit na hindi po kami kasama doon, na minsan yung AI po ay masyadong mahigpit. Siyempre po pag ang kinuman dyan kahit magtumungtong lang sa linya ay huli na. Sa amin po, kung may ganoon man, i-review po. So pag nakita po na kaya pala napatungtong sa linya ay dahil may lubak, di ba po, na iniwasan. May sasakyan na siraan. Yung dati po kasi ang kinocomplain, valid naman yung pag-change niya ng lane, ay nai-issuehan pa rin po ng ticket. Dito po sa ating NCAP sa MMDA, hindi na po mangyayari yan dahil nakikita naman po nung nagre-review na kaya kayo nag-change ng lane or nag-violate man ng traffic rules ay may dahilan na valid po. So, hindi na po aabot yan sa pagtitiket at pagko-contest. Ayan, binigay nyo yung mga specific example na dinadahilan din ng mga tutol. Yung isa pa sa mga jeepney, yung pag magbababa daw, magsasakay ng mga PWDs sa mga lugar na no loading and unloading zone. Teka muna, kompleto na ba tayo ng mga... Meron ba tayong loading and unloading zone? Doon po sa mga karsadang sakop namin, meron po. Pero yung mga looban pa po kasi hindi po identified yan, especially yung outside of our jurisdiction. Pero again, yan po mga issues na yan ay ma-address po kasi ng manual review namin. Pero again, yung mga yun nga po yung sinasabi ko na kailangan po namin ng tulong ng technology. Tulad po nung minsan, ito po nangyayari sa ground. Yung mga barkers minsan hindi po masita ng aming enforcer dahil tinatakot. Minsan may nasasaktan pa po kaming mga enforcers dahil pag hinuhuli po nila yung mga nag-illegal terminal ay sila ay inaaway. Ang gagawin po namin dyan, tututukan namin ng CCTV cameras. Kung hindi sila magpaawat na magsakay o magbaba doon sa hindi tamang lugar, ay uhulihin na lang po ng aming NCAP para po madisiplina po sila at hindi na rin po magkaroon ng konfrontasyon. Nung unang araw, nung Lunes, ay ilan, Chairman? Mahigit 1,000? 1,112 po. 1,112. Kahapon po, Chairman. Kahapon nabawasan po substantially 600. Ang laki. Palagay ko mababawasan pa uli ngayong third day yan, Chairman. Pakonti na ng pakonti yan. Nagiging conscious po ang ating mga kababayan. Yun nga po yung sinasabi ko. Pag wala pong nagbabantay at walang nakikitang enforcers, lumalakas po ang loob ng ating mga kababayan na mag-violate ng traffic rules. Ang NCAP naman po, kung wala kayong ginagawang mali, hindi po kayo dapat matakot at dapat niyo pa po katuwa. Compared po noong Monday, May 19, ang naitala po namin, although hindi po yan na-issue ng ticket, ay 3,900. Imagine niyo po, compared sa nung Monday, 1,100. Halos 25% lang mang po. Or 75% reduction. At ngayon, kahapon po, another 40% reduction doon sa violation. So makikita niyo po na
Tumitino Pag alam talaga ng pag may, ating may, mga may kababayan. Pagka may nakatingin sa taas. Sa taas, may nakatingin sa taas. Dapat ganun lagi. Opo, pag ganun po. Makikita niyo po yung mga nag-viral na picture sa Commonwealth. Oo. Maayos po. Oo nga, napanood ko nga yan eh. Pero Chairman, nakatulong ba sa traffic? Yung may Aking palagay, aha. may Sa daloy. epekto. Oo. Example ko po yung Commonwealth. Wala pong nakabara sa daanan ng mga pampublikong transportasyon tulad ng jeep at bus. Aha. Makikita niyo po apakalinis ng kanilang daanan. Punong-puno Which is, yung mas marami pong kababayan na nakinabang doon dahil mas marami pong laman ang bus at jeep. Isa po sa mga private cars na normally ay isa hanggang dalawa lamang po yung ang sakay. Oo. Yung sa motorcycle lane, punong-puno rin, Chairman eh. Doon sa nakita kong video, picture. Opo, at tulad po niya sa ating motorsiklo, sa amin pong tala, napakarami po ng na-aksidenteng nakamotor dahil nga po siguro sa pagsingit-singit at pag-split ng lanes. Minsan hindi po napapansin ng ating mga nagmamaneho, nagkakasagian, nagkakaroon ng aksidente. Pag ganyan pong may kaayusan, naiiwasan din po yung aksidente dahil maayos po yung takbo ng mga sasakyan. Ganon din po, hindi sumisingit-singit yung motor. So, I think na kakatulong po yan tulad yan sa bus carousel po. Substantially na-note po namin na mas konti yung pumapasok. Okay. Yung pa po, yung mga VIPs po, awareness ko lang din po, yung mga VIPs po kung hindi man kayo mahuli physically, lalo-lalo na sa pagpasok sa bus lane, kaya po namin hulihin yan at i-issuean po namin kayo ng ticket. Pasensyahan na lang po. Chairman, yung pong kaagad-agad na malalaman ng motorista na siya po ay nahuli, na-resolve na po yun, ano? Opo, kausap ko na po ang mga isang telco. Gagawan niya po kami ng sariling account na automatic at i-incorporate po yan sa system namin. Nang sa gayon, pagka-confirm po ng huli, automatic magbe-blast po ng text papunta po doon sa registered owner. Registered owner. Opo. So, within 30 minutes siguro to an hour ng violation, kasi automatic naman po nire-review namin right there and then pag may na-flag po na insidente. So, we can say na within 30 minutes, pag naiyak po itong system na to, 30 minutes to an hour makaka-receive po yung registered owner ng text message saying yung violation. Ini-ensure ko lang po na maayos po yung text na ang lalabas lang po pangalan ng MMDA, wala pong number. Kasi alam niyo naman po maraming enterprising i-save as pangalan ng MMDA tapos po may link, doon kayo magbabayad, tapos scam pala. Nangyari po 6 months out to a year ago. Kaya po marami ng nakapag-usap po ganyan tayo sa telco na ang lalabas lang po ay pangalan ng MMDA, walang number. Walang number. Sure. At hindi po kami maglalagay ng link ng payment doon. Teka muna, paano ho ninyo malalaman yung number ng registered owner? Naka-register rin ba yung number? Kausap po namin ng LTO. Kausap po namin ng LTO. So, ipoprovide po yan sa amin, pati po yung email address. At meron din po kami simultaneously ilo-launch na app kung na para po malaman nyo kung may huli kayo, magre-register po kayo doon. Dati na po kaming meron yan. Yun, mas maganda siguro yun eh. Na meron ganun. Meron po namin. Kaya lang, baka kapag tanong ng tanong, di ba, tanong ako ng tanong, may huli ba ako ngayon? May huli ba ako ngayon? Baka sa susunod lagyan na ako ng huli, Chairman. Tanong ng tanong ito eh. Hindi, ang kagandahan po nung may ganitong system, yung app na sinasabi ninyo, kahit hindi ka pa tanungin, kahit hindi ka pa magtanong, sasabihan ka na, ma-alert ka na. Ma-alert ka na. May ganun pong pangyayari, kinukwento ko nga po dito kay Kumbachero,
na kasama ko mismo si John Bailon. Ang problema po, nagbayad siya, Chairman. Nagbayad na po siya. Nagbayad siya through GCash. Meron po siyang ebidensya ng kanyang payment. Pero tiningnan po niya doon sa kanyang portal, markado pa rin siya na may huli pa rin siya. Hindi ho nabubura yung alert sa kanyang digital ID. Baka pwedeng maremedyohan niyo po yun? Na-address na po namin yan kasi dati pag sa mga bayad centers po, may time-lapse. Opo. May difference po yung pagkabayad ngayon tapos mare-report po sa LTO. Pero sa amin po, automatic po. At nag-i-issue po kami ng clearance. Nabayad na. Nabayad po sa amin. Nabayad Opo, na. pwede ipakita sa LTO. Yun nga po yung kagandahan din nitong app na ito. Doon po makikita niya na yung huli, kung magkano yung penalty. At yung authorized lang po na Sa magbabayad. centers. At tapos po, iniwasan lang, kaya po namin nire-revise yun. Kasi parang may violation po kasi ng data privacy. Kasi doon po sa dati naming app, kahit sino pwedeng mag-type ng random plate number. Oo nga, ano? Yung huli. So, ang gagawin po namin, may pre-registration. Yun lamang pong registered owner ang pwedeng inquire. Ayun, tama yun. Maganda yun. Para sa security. Pero Chairman, ito ho bang kapag hinuli ka ba ng NCAP, ay malalagay na sa record yan kahit na nagbayad ka na? At pag nag-renew ka ng lisensya, hindi ka na makakakuha ng 10 years. Hindi ka na makakuha ng 10 years, 5 years lang. Opo, pasok po yan sa demerit Nako, patay. or merit points po. Kaya nga po, dapat po mag-ingat yung ating mga kababayan na sumunod sa traffic. Yun po yung dapat mindset natin. Whether or not may NCAP or may enforcer o walang nakikitang enforcer. Di ba po ang dapat nating iniisip ay dapat tayong sumunod sa batas trapiko para hindi tayo maaksidente, hindi maabala, at hindi mag-cause ng traffic. Doon po sa proposal na pati yung mga LGUs ay under na sa MMDA kapag sa NCAP pag binalik na sa kanila, open kayo doon, Chairman, ng MMDA? Well, malaking responsibilidad yan. Yan naman po ay proposal noong isa sa mga petitioners noong kaso sa Supreme Court na kung sakali po ay pag-aaralan po namin, pag-uusapan po siguro namin yan ng mga LGUs po na mayroong NCAP, kung paano po mangyayari yan, if ever. At yung mga detalye po niyan, kailangan namin po. Mukhang kailangan pag-usapan. Dahil sa LGUs, parang meron silang private company na kausap. So, kayo ba sa MMDA, sarili yan, Chairman? Opo, sarili po namin ito. Stand-alone, wala po kaming third-party provider. At kaya nga po, yung concern din po about data privacy na may nakakakita na hindi otorisado or outside of the government, hindi po yan applicable sa amin. Dahil po yung sa amin ay purely government, purely MMDA yung system. Mga empleyado po namin yung nagmaman yan. So, wala pong third-party provider. So, isa rin po siguro yan sa magkukomplika kung sakali na pag-usapan yung pong NCAP ng mga LGUs dahil siyempre po may investment yung third-party provider. Tama. I-expect po sila ng ROI dyan. Income din po which is hindi po applicable sa amin dahil kami po ay wala sa negosyo ng panghuhuli. Ang amin po ay yung disiplina po sa daan. Kung titingnan niyo naman po yung penalty na nababayad sa amin, hindi naman po ganong kalaki. Kaya hindi naman po kami, yun ang primary purpose ng NCAP. Pagka po dumating ang isang araw na walang nahuli ang NCAP ng MMDA, baka magpakain kayo, Chairman, no? Magpapalit yun po ako. Bumaba
bababa lang po Tama. ng 100 isang araw. nga, Katunying, ka Jerry, iimbitahin ko po kayo. At Papalityon kayo. Oy, Papalityon po. nakikinig ang mga taga-MMDA, magpapalit yun si chairman pagka 100 lang ang bumaba sa 100 ang huli per day. Teka muna, yung nasa ilan? 600 600 ngayon. 95 po. 695 kahapon. Ay, kahapon, oh. Ano yan? Ano karamihan dyan? Motor pa rin, Chairman? Wala po akong breakdown, ka Jerry Katunying. Ang hiningi ko lang po kanina ay yung pong total number. We'll text you po yung breakdown. Tsaka, total, baka naman pwedeng pag-usapan muna natin yan, Chairman. Total, ilang Lunes, Martes pa lang. Yan ba talaga sisingilin nyo na o baka pwedeng practice pa lang muna yan? Siguro po sisingilin na po namin. Singilin na. Patay. Wag mo kayo magpapabuyo dito. Baka... Patay. Doon sa mga nag-violate. Siyempre po, yung penalty, like, minsan po, by purpose, yung pag-violate. Like, kunyari po, busway. Alam nyo naman na bawal. Paulit-ulit na po yan namin sinasabi. Bawal, delikado, at yung exclusivity ng bike, ng motorcycle, ng busway, pinoproteksyonan po namin yan. So, alam naman po ng lahat na bawal pumasok yan. Pumapasok pa rin. So, dapat po ba namin bigyan ng reprieve yung mga gano'ng pagkakahuli? Wag po. Tuluyan yun na. Di ba po? Consciously binabiolate niyo. Yung ganon, yung mga talagang sinasadya. Dapat dapat po doon may patong. Doble. May patong ang multa sa mga ganon. Lalo na yung alam niyo na ba second offense na niya yun o third offense. Recidivist na. Yes po. Mas malaki. So, sa akin pong palagay, personal po ito. Although I discuss it with our management and po team. Pag ganun po, parang hindi po yata dapat na bigyan ng patawad yung ganoon at dapat po talaga i-penalize na dahil mga sadyang offense po yan. Tama. Sadya po. Okay. Doon sa pagpapatupad po ng odd-even scheme, so yun na i-implement, wala ng number coding? Opo, solo pong implementation niya. Kumbaga po sa EDSA, kung sakali pong implement na yan at mag-start. May dry run po tayo na 1 month. Exclusive na po na ad-even scheme lang. Ang EDSA. Mag-govern sa EDSA. All other roads, yung regular po na number coding scheme. Opo. Gusto ko lang pong iparating sa ating mga kababayan. Yun pong basaraan lang or may magbanggaan at makabara ng isang lane sa EDSA ay nakikreate po ng napakahabang traffic. Ang EDSA po, ang carrying capacity ay 250,000, nasa 418,000 na po in vehicle sa last count namin. Over capacity na po, halos doble. Mababawasan po ng 1.5 lane habang ginagawa yung EDSA. Permanent po yun habang ginagawa for 2 years na may 1.5 lane na nakasara. So imagine niyo po yung isisikip ng daloy ng traffic kung hindi po kami magbabawas ng sasakyan sa EDSA ay magiging parking lot po buong araw ang EDSA. Kami naman po ay nakikinig. Open po kami sa suggestions. Kung meron pong makakapagsabi sa amin na hindi dapat yung ad-even, ganito na lang. Welcome po yan sa amin. Kaya nga po tayo magda-dry run for 1 month para tingnan po yung efficiency. Ito pong mga mitigating measures po na ating po ipatutupad. Sa inyo naman galing, yung po bang mga electric vehicle at saka po hybrid, ang daming nalilito ay exempted sa ad-even? Opo, nasa EBITDA law po kasi yan na exempted po sa number coding. Pero meron din pong provision sa EBITDA law na nagsasabi na kung sumobra na ang dami ng electric vehicles at hybrid, ay pwede po namin bawiin
yun pong exemption. Amin na pong inaaral kasi baka sabihin na po ng mga ating mga kababayan na antay po yung exemption ng hybrid dahil mayaman lang yung nakakabili niyan. Inaaral po namin yung data, nasa 17,000 po yung registered vehicle, EV tsaka hybrid sa NCR. So during dry run po, titingnan namin kung ilan ang dumadaan na EVs tsaka hybrid sa EDSA para po makapture namin yung datos at pagtingin po namin ay substantial na nakakadagdag po sa bigat ng traffic. I-cancel po namin or baka i-revoke po namin. So pero sa ngayon po, exempted Oo. Doon po Exempted sa odd even coding. tsaka sa number coding. Opo. Chairman, maraming salamat sa update. Magandang umaga po. Magandang umaga po at salamat po sa inyo. Chairman Roman Duartes, MMDA. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:51. This time check is Ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na pong binuksan ang contest na ito noong Pebrero at hudyat na maaari na magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Ayan, bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur and professional Filipino photographers na may edad 16 pataas. Ayon po kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, layo ng photo contest ngayong taon na ipakita yung mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ekonomiya. Maaari pong magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategory, ang conventional, mobile, and drone. Aba, ano pang hinihintay nyo? Sipag-submit na kayo ng inyong entries at 8 pong grand winners ang mapipili. Until July 31 lang ang submission of entries. Yun! Ay! Happy birthday daw kay at happy retirement kay Major General Arturo Go Rojas, Aba. Philippine Marine Commandant. Aba, binabati ho kayo ni General Wes Raimundo Binque. Aba, happy retirement at magandang morning kay Tito Albert Nagales, Tita Helen, magandang morning kay Dr. Jessica D. Doc Jessica at kay D. Kuya Tani Flores dyan sa San Pablo, Laguna. Yun. Kumusta na ba yung mga pesang dalag natin dyan? Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay ho, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Aba, matindi ha. Now, pwede na rin to. Meron na tong meron na rin itong mga libreng consultation kay Kuya Deo. Talaga? Kapag kami mga bubungkang mga dapat ng palitan. Halimbawa, akala mo okay pa, hindi na pala. Pwede. May consultation? May mga consultation. Engineer Deo, good morning. Baka pwede, o kaya gusto mo ng palitan, pwede pa pala. Pwede, oo nga. Huwag na may muna mga para ganon. makatipid. Yan naman ang kagandahan si Cherry Lou. Hindi yung papapalitan kahit maayos pa. Ayun, Kuyang Elmer ngo. Wala ba tayo dyan? Ay nga pala, baka gusto nyong masubukan itong reliable at stylish crossover SUV. Presyong hindi aabot ng 1 million pesos. Ito ho yung all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines. Ito'y sigurado sa inyo dahil ito'y 998,000 pesos lamang. 998,000 pesos ang all-new Tiggo Cross sa isang crossover SUV at mayroong 1.5 liter 4-cylinder engine paired with 9-speed CVT transmission para sa maswabe at fuel-efficient na drive. Sa loob ng Tiggo Cross ay meron pong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. At dahil hindi rin nagpapahuli ito sa teknolohiya, ang Cherry Tiggo Cross ay meron ding Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Ano pa hinihintay nyo? Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive ang all-new Tiggo Cross. Uy, sayang nagloko na naman ang linya ni Morley. Engineer
John Mercado. Mukhang kailangan kang makausap ulit ni Morley. Sayang pa naman itong kanyang showbiz balita. Yan, na isang comedian host daw na insecure sa mga kapwa niya kasamahang komedyante. Takot daw matalbugan ng mga ibang higit na magagaling magpatawa sa kanya. Sikat naman na siya. Bakit ba Sikat na. insecure pa rin? Ba't hindi ganon? Sama-sama. Para kayang-kaya. Basta sama-sama. Kayang-kaya. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between her knees. Jackie say, hey, Diane. This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan. Sa Pride